ito ay may kanya-kanyang kahulugan ng kaligayahan, may kanya-kanyang pamantayan sa kung ano ang makabibigay ng kasaysayan sa kanya. May ilan na ang kabuuan ng pagkatao ay nakasalalay sa pagtanggap sa kanya ng iba at sa pagmamahal lalo na ng kanyang pamilya. Labintatlong taong pagkakabilanggo para sa kasalanang hindi ko ginawa. 13 taong pagdurusa sa likod ng malalamig na selda, kasama ang magnanakaw, mamamatay tao, rapist, lahat na yata ng klase ng kriminal. Naging kakosa ko na eh. Pero hindi ako masama, napagpintangan lang ako. Sinubukan ko magpaliwanag pero walang naniwala sa akin eh. Hindi naman ako dapat nandito eh. Marami pa akong pangarap para sa pamilya ko. Magandang bahay, laruan para kay Bunso. Marami akong pangarap. Marami. Pero gumuho na lahat ng yun. Lahat ng pangarap ko, hinira ng pesting kulungang ito. 7 na taon na akong walang dalaw. Minsan nga, parang hindi na masakit eh. Parang manid na ako. Ikaw ba naman? 7 na taong walang dalaw. Hindi ka pa ba masasanay doon? Eto na lang yung huling sulat sa akin ni Yoyong. Binata na yun ngayon. 6 na taon lang siya nung sinulat niya to eh. Eto na lang yung natitirang alaala ko sa kanya. 9 na taon ko na rin itong binabasa. Araw-araw. Tatay, kamusta ka na? Alam mo, tatay, mabilis na ako magsulat. Tatay, miss na miss ka na namin. Tatay, umuwi ka na. Anak, araw-araw ko kayong hinihintay. Nasa na ba kayo? Bakit hindi na kayo bumalik? Misis ko, may kinakasama ng iba. Bahala siya. Wala na akong pakialam. Gusto ko nalang makita ang anak ko. Ngayon ang araw ng aking paglaya. Pagtapak ko sa labas ng kulungan ito. Bagong kulungan na naman. Ang mundo na mapaghusga. 13 taon na ako sa kulungan, pero pakiramdam ko, habang buhay akong paparusahan ng mundo. Mas impyerno pa siguro sa labas. Hindi ko nga alam kung tatanggapin pa ako ng anak ko eh. Hindi ko alam kung kilala niya pa ang tatay. Hindi ko alam kung naalala niya pa to. Bahala na. Nak? Nak? Dahil si Kuya. Tulog pa yata eh. Tulog o ayaw lumabas? Hindi talaga. Dahil si Kuya? Nasa loob. Kuya? Kuya? May video to dito. Nasa si Yoyong? Ayaw lumabas ng kwarto eh. Yoyong, buksan mo ang pinto. Mag-usap tayo. May saan ka ba? Wala po. Wala naman pala eh. Mag-wish ka at alis tayo. Pero Huwag kang mag-alala. Hintayin ka namin.
May ginagawa pa po ako eh. Sa susunod na po ako sasama. Ah, ganun ba? O sige, dapat sa susunod kasama ka. Asa ka? Ano yun siya? Pensionado? Para ako rin pensionan. Siyempre, gagasgasin ka naman. Wow, Papa, dito tayo mga masyal. Oo, maganda raw kasi dito. Papa, di mo sinasabi ng classmate ko. Kaya ba kayo sa loob baka mawala sa inyo? Ano, pasok na tayo. Masaya dito, Pablo. Para sa'yo talaga to, kaya tayo mga masyal. Paano mo nalaman? Mapapagod kayo ah. Sige ba kumain? Pupunta na ako. Sige, pupunta na tayo dito. Pula ba yung pinaka? Oh, lagay mo yun. Baka ko dyan. Ilalay sa ano.
my jive and it loves me. Coffee and tea and the Java and me. A cup, a cup, a cup, a cup, a cup. Boy, I love Java, sweet and hot. Whoops, Mr. Moto, I'm a coffee pot. siguradong okay lang siya. Siguro inisip lang niya ang kanyang tatay. Naalala ko ngayon pala yung araw ng paglaya niya. Ngayon ba yun? Siguradong dadalawin niya si Yoyo. May magkwento ka naman tungkol kay Uncle Emo. Mahilig ang uncle kong magsulat. Ay, Journalist po ba siya? hindi siya journalist, mahilig lang siya magsulat. Sa katunayan nga niyan, may diary siya. At bago matulog, hindi yung nakakalimutan si Latay. Wow, galing naman. Dagpan niyang babae. Okay kaya yun. Sinusulat niya ang mga mahalagang bagay at pangyayari sa buhay niya. Sige, halina kayo. Uwi na kagad tayo? Oo, may darating kasi tayong bisita. Si Uncle Emong niya. Ang bilis naman. Gusto ko pang manood ng sine. Sa susunod na linggo na lang. Pa naman yan, pati tayo nagkaman. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo alam ang nararamdaman nila yun. Umuwi na tayo. Medyo napaaga yata ako ngayon ah.
Sa bawat araw na ginawa ng Diyos, kahit isang saglit, hindi niya ako sinubukang lapitan. Malaman ko lang pangalan niya, masaya na ako. Kailan ko kaya siya makikilala? Bakit hindi ko ba matanong ang pangalan? Anong theater? Anong audition list? Yung ipapalabas sa December, yung tungkol sa pamilya. Di ko alam yun ah. Sino nagsulat ang pangalan mo dun? Ba't mo sinulat yung pangalan ko sa audition list? Ano ka, tatay ko? Malaki na ako, pare. Alam ko na yung ginagawa ko. Alam ko naman. Eh, alam mo naman pala eh. Ang sabi ko, huwag mo akong pakikialaman. Ano? Gusto mo makapagtalo ka sa akin? Kasi iniisip ko, pinakikialaman kita? Hindi! Pero huwag mo akong papakialaman. Kasi lumalagpas ka na papakialaman mo ni buhay ko. Alam mo kung ano? Gawin mo na lahat ng gusto mong gawin dahil hindi na ako makikialam sa'yo. Gusto ko nang makita si Yoyong. Kaya lang, wala akong lakas ng loob. Tanggapin kaya niya ako? Kilala niya pa kaya ako? Bahala na. Ano ko na dito, te? Tingin nga ako. Patulungan mo ko, te. Hoy, baboy! Tao po. Sino po sila? May hinahanap ako. Pwede magtanong? Sandali lang po. Kuya, may tao. Sino po sila? Emong? Pablo? Emong, tara, pasok ka. Minda, may bisita ka. Emo, kamusta ka na? Ayos lang ako. Si Yoyong, kamusta? Upo ka muna, maghahanda lang ako ng pagkain. Pre, kamusta? Kwento ka naman. Salamat. Si Yoyong, gusto kong salamat. Sige, walang problema to, tatawagin ko. Saan ka pupunta? Tatawagin ko si Yoyong. Sige, para makakain na tayo. Tara na, kakain tayo. Ayoko na. May ginagawa pa po kayo. May tatapusin pa ako dito. Sige, tapusin mo na kagad yan. Angela, tulungan mo ako. Ako din.
ginagawa pa raw siya eh. Ay naku, Uncle, palagi yan ganyan. Ayos mo ba'y kumain? Dito magkwento ka naman. Naku, mga anak, huwag mo panisulitin na Uncle mo. Opo. Hindi ka magkasakit yun? Hindi, lalabas niya siya pag nagutom niya. Tara, kumain mo tayo. Uncle, ito kamusta? Magkwento ka naman. Oo nga, Tito. Palalis muna ako, may gagawin lang ako. Ganun ba? Huwag kang mag-alala. Ayos lang po. Salamat. Ah, siya pala si tatay. Yoyo? Sakit pa siya. Wala naman. Naninibago lang siguro siya. Sakit pa siya. Wala naman. Naninibago lang siguro siya. Yoyong anak, Nay, bakit po? may ginagawa ka ba? Nay, wala naman po. Bakit? Miss mo na ang tatay mo, di ba? Ito na yung araw na pinakahihintay mo, Yoyong. Hindi naman po, Nay. Hindi ko naman po kailangan ng tatay. Huwag mong sabihin yan. Alam kong nararamdaman mo dahil akong nanay mo. Ba't ka nandito sa kwarto ka? Pasensya ka na sa pagpasok ko ng walang paalam sa iyong kwarto. Gusto lang sana kitang makausap. Wala naman tayong dapat pag-usapan ah.